Ito yung food namin mga kids. So, gyudon, is mga silang Hello mga kids, magandang umaga mula sa day 5 namin dito sa Kyoto, Japan. Day 5 na ng aming Japan adventure ngayon at magchi-chill out na kami muna sa may area ng Kyoto Station, mag-ikot-ikot sa mall at mamaya pupunta tayo ng Uji kung saan ito ang lugar na sikat sa kanilang matcha. Magte-train tayo papunta doon, mga ilang minutes away lang naman siya. Hindi as haba nung biyahe namin papuntang Kobe. Kaya excited na kami ito i-share sa inyo at ipakita sa inyo kung ano pa yung pwede namin makita, makain at maikutan dito. Tara, let's go! First agenda of the day, magbe-breakfast tayo dito sa Sukiya na parang mga 1 minute away lang from our hotel. Meron ito sa Manila pero ito try namin kung ano yung difference kasi hindi pa namin ito nakakainan dito sa Japan. Tara, pasok na tayo. Let's go! Ito yung food namin mga kids. So, gyudon. Meron silang set na pambata na pwedeng may juice at apples. Tapos may kasama pang laruan. Tulad ng meron si Sadie dyan. Ito naman yung set ni Bianca. Breakfast set yan. Tapos sa akin is yung hamburg set na inagyan ng tayo ng add-on. Nagyan tayo ng add-on na salmon. Tapos ito curry yan. Tapos na green tea drink kami. Kakain muna kami mga kids. Tapos mamaya ikot-ikot tayo. See you later! Mga kids panalo kasi 3,140 yen lang yung bill namin. Pero ano na yun? Dalawang kids meal, isang breakfast set at isang hamburg meal. Tapos meron tayong add-on na salmon. Tapos dalawang green tea. Kasama sa kids meal yung drink. At meron pa silang toys. Diba? Are you happy with your breakfast? You like it? Yummy. Oh, kids approve pa. Mommy approve ba? Yes, sarap. Mainit-init. Nakapaso lang kainin. So, dapat hipan nyo muna. Saan magdadala kayo ng panggupit ng baka kung gusto nyo makakain sila mabuti. Ayan, napaso na siya. Sarap yung curry. Very kid-friendly rin. Winner to. Sulit. Hindi ko alam kung meron ganito sa menu ng Sukiya sa Pilipinas. Meron ba? Paki-comment naman sa comment section. Mga kids, matapos mag-lunch ako sa Sukiya, busog na busog kaming lahat. As panalo pa yung patoys nila at sobrang mura, 3,140 yen lang lahat na kinain namin. At nandito na kami ngayon sa Kyoto Yodobashi. anong meron dito? Mall. Mall. Anong mabibili dito? Marami, may floor na may shoes, merong floor na puro gadgets, cameras, hair tools. So, itong mall na to, hindi siya sobrang mega mall, pero marami ka nang makikita. Tapos mga 5 minutes away lang to mula sa Kyoto Station. Ayun, sa Resi Station. mula 5 sa minutes away lang to sa pinagsistayan namin na Resi Stay Hard. So, Yes. kayang-kayang lakarin, hindi malayo. So 1 minute away lang siya from Kyoto Station na nasa may likuran ko banda. Kaya tara, pasok na tayo. Let's go!
Grabe mga kait, sobrang mura ng Dyson na hair dryer dito. Wala pang 12,000 pesos, kaso lang kailangan nyo ng adapter kapag gagamitin ito sa Pilipinas. Pero kung kaya ninyong umeffort ng ganon, bilhin nyo na dito sa mga gantong Yodobashi nila kasi ang mura dito. Marami rin dito mga makeup, sabon at skincare tulad nitong mga to. Dito na yung mga apo ni Lucio Tan. Pinakawalan na sila. Pero clear kami na tingin-tingin lang talaga, no? Hindi tayo bibili ng payong, pero mamaya pwede silang mag-shopping kung meron tayong makitang okay na gamit-gamit at bagay-bagay. Basta very useful for them. Natin. Uy, si Kuromi. See-through pa. Nice. But still, no? Daddy's not buying. Daddy's just looking. Because we Baka cannot mabudol. fit them inside. Magkano yan? This is only 999. Oh. Mga kais, nandito kami sa shop na parang puro pang baby, pang bata. Ayaw na naman mag-baby, just to be clear. Pero yung papakita ko lang sa inyo kung gaano ka-useful yung Google Translate kasi yung mga pangalan at yung mga paggamit ay in Japanese. So, pwede nyong i-flash lang dyan. Pag in-scan na ni Google Translate, makikita nila kung para saan ba talaga yung gusto ninyong bilhin. Tingin-tingin lang. Kanina, may mga tinuturo siya sa akin na pwede daw sa akin. Hindi ko pinapansin. Tapos nung nakita kami ng baby store, titingin-tingin na. Para sa'yo naman, syempre. Yan, o. Kaya rito. $7.99. Sige ka, baka magka-baby tayo ulit. Ay, naku. 8.7. Mga kids, mukhang nagpatit ang isip natin kasi parang ilang days na kami lakad ng lakad. Mga 100,000 steps na ata kami in ilang days. So, magsi-change tayo ng isip at dito lang muna tayo sa may Kyoto area talaga. At next time na lang tayo pupunta ng Fuji. Babalikan na lang natin yan kasi medyo mas busy pa yung magiging itinerary namin sa Osaka para may energy pa tayo at hindi mapagod kami pati yung mga bata. Stay muna kami dito at tingin-tingin, lakad-lakad. So, mapakita namin sa inyo kung ano yung mga hotels na malapit lang sa Kyoto Station para pag kayo ay nag-Japan, pwede ninyong piliin yon sa Klook o sa Agoda para makatulong kami lalo sa inyong next trip o sa inyong trip to Kyoto. Kamusta naman ang ating pag-iikot sa Kyoto Yodobashi? Siyempre, nabudol tayo ng mga bibilin. Kala namin nung una papasok lang kami, tingin-tingin. Pero nung nakita namin yung parang kids section area nila, siyempre napabili tayo nung mga damit, tas diaper. Tip pala, kapag matagal kayo pupunta ng Japan, kaya kami 13 days, hindi sobrang daming diaper yung dala para hindi bulky, para may space pa kayo sa ibang gamit sa mga maleta nyo. So, pwede kayong bumili na lang dito kasi madali naman makahanap ng diaper sa grocery, sa drugstores. So, yun yung ginawa namin. Bumili kaming diaper dito. Ano-ano yung mga nakita natin? We saw shops, we saw shoe shops, clothes shops. There's so many shoe shops. And we were able to buy kimonos in the kids area in Kyoto Yodobashi Mall. Tapos maraming mga gadgets na kunwari memory card, Gizmo. router, mga cameras, phone cases, watch straps, tapos pang skincare, dami. Dami Makeup. talaga. So pagka meron kayong kailangan, kung nasa Kyoto kayo, punta kayo sa Kyoto Yodobashi. Or, kung may mahanap kayong Yodobashi sa city na pupuntahan ninyo, kasi nga, ano siya, parang all-in-one shop na siya. Tech, clothing, shoes, lahat para makikita nyo. Tapos meron din mga makakainan at iba pa. Kaya sobrang panalo. Medyo napagod talaga kami. Kaya importante rin palang tip mga kaitso kapag kayo ay mag-iikot. Meron kayo dapat rest day. So nakalimutan na mag-set ng rest day sa trip na ito.
Kaya medyo napagod tayo. Pero ngayon, rest day natin. Dito na kami sa Kyoto mag-iikot-ikot talaga. Kaya kain lang, chill, lakad. Tapos kung may ma-shopping, konti shopping. Pero syempre, papakita pa rin namin sa inyong lahat yan. Ngayon, naglalakad-lakad lang kami dito sa parang underpass. Tapos punta kami Kyoto Station para maikot kasi may isa pang mall din doon na marami rin makakainan, maraming mabibili. Tapos doon kami grocery nung isang araw, nung lunch na, dinner namin na discounted kasi dito discounted na kapag pumatak na yung 7 o'clock yung mga mabibili yung food sa supermarket, discounted siya, mga katsu, sushi at iba pa. Sigurado makaka-discount kayo kapag doon. So pag pagod na kayo after your trip, after your tour, pwede kayo mamili ng food doon para naman discounted yung food niyo. Busog pa kayo kasi maganda rin yung quality nila. Mga ka-eats, nandito tayo malapit sa Kyoto Station. So, itong hotel na to is Hotel Grand Via Kyoto. So, kung gusto nyo, hindi na kayo lalabas ng Kyoto Station, yan na agad yun. Hindi na nyo na kailangan tumawid, meron na kayong hotel dyan. Tapos, dito naman ay itong Kyoto Tower Hotel din. Ito mga ka-eats. So, merong hotel dyan. Yung friend namin nag-stay dyan. Meron silang pang solo na room. Tapos, nasa taas nyo mismo yung Kyoto Tower. Tapos marami naman dito sa side na to, mamaya papakita namin sa inyo mga APA hotel pa na hotel dito sa Kyoto na malapit sa Kyoto Station. Mga ka-eats, sashimi, tuna sashimi, 5 kinds, iba-ibang cuts. Tapos ito is matcha parfait na may popping boba. And meron tayo matcha crepe na may strawberries. So 1.7 tong total nitong dalawa. Tapos ito naman 1.276 dito sa food court sa Kyoto Tower. Pangalan, Kyoto Sando Food. Yes! Merienda time! Kumusta yung matcha parfait mo, baby? Delicious. Delicious. Oh, look. I found a Busy siya bit of waffle. Let's eat. So, mga ka-eats, if you have kids who like matcha like me, they'll love this. So, please find matcha parfait. How about mommy? Masarap ba yung crepe na yan? First time natin mag-try, no? Matcha crepe. Sabi ko nga kay Mark, ang ganda nung gawa nung crepe nila. Very soft and QQ. Tapos, masarap yung ice cream. Yung strawberries, very fresh. Tapos, yung nagpapatamis talaga is yung red bean. So, meron siya nun lahat ng components na yun. So, okay siya. Ganda nung gawa ng crepe yan. Tapos ito naman, nakakadalawa na ako dun sa assorted tuna sashimi. Sarap. Merong medium fatty. Nakain ko na yung medium fatty. Ito kay Bianca tong fatty tuna. Kasi ito yung parang kanina, yung parang medyo latak-latak na siyang tuna. Yung kina-carve sa bones. Sarap niyan. Sulit to for 1.276. Kasama na yung parang service charge nila. Dito sa Sando Food Hall. Kyoto Sando Food. Yun. Pero hahanap pa tayo kasi daming kakainin. Parang nagtitempo ako bumili ng burger nila mga kids. Bibili ba ako? Tingnan muna natin. Maya-maya. Bibili ba akong burger? After the ice cream. Okay. Wagyu burger na in-order ko sa Nick Stock. Wagyu steak and burger. Tingnan nyo, grabe. Sobrang lambot ng bun. Tapos ang juicy ng burger.
Plus points pa kasi mabait sila. Tapos parang hindi sila nailang sa video. Although hindi ko naman talaga tinututok sa tao yung video ko. Sa menu lang at sa pinaka-burger. Kaya sobrang lambot. Tapos may kasamang wedges. May 1,990 yen. Let's eat. Sobrang juicy. Wow. May medium rare pa yung luto. May onion. Very simple lang yung burger. So hindi ako nilagyan ng juice. Hindi, wala naman. Yung ano, yung side fries. Grabe. Yung bread niya manamis-namis. Yung burger niya, feeling ko, kulang sa seasoning yung pinaka-patty. Pero lasang-lasa mo yung fat ng wagyu. Ito yung fries. Uy. So, Very fluffy. Hindi siya masyadong crispy kasi parang once lang feel na yung wedge. Pero pwede. 1,190 yen. Kaka-eats, nag-order pa ako ng 3 pa ata. Ay, hindi, 2 pa. Dalawa na lang. So, nakapag-ano kami. Ano una natin kinain? yung in-order mo, nakaka-order mo lang. Yung in-order ko, nung nakakain Pancake. natin. Ay, nakain natin. So, meron tayo nung una namin dessert eh. So, crepe, matcha crepe. Tapos yung matcha ice cream. Tapos sushi. And then burger. Tapos nag-order si Mark ng fluffy pancakes at saka rice bowl. So, yung total nung lahat ng yon na nakain namin is 7,366 yen. Oo, di ba? Naging 10,000 yen challenge siya. May sukli pa. Hindi 1,000. Pero marami kasing makakain dito mga kait sa Kyoto Sando Food Hall. Oo. No? So, ito siya sa peso. So, in peso, 2,860.82. 2,860.82 siya mga kait. So, pwede na. Tapos mas marami pa kayong makakain. So, kung dito kayo nagsistay, nag-book kayo ng hotel na malapit sa Kyoto Station, Kyoto Tower, katulad nung hotel namin na Resi Stay Heart, pwede kayo kumain dito for lunch or dinner. Kasi breakfast hindi yata kasi parang mga 10 or 11 sila nag-open. Kyoto Sando Food Hall. Hanapin na sa Google Maps. Pork jowl rice bowl. Cheers. Lambot. Napakimson ho siya. Harap. Panalo. Wala pa yung ano siyang chashu sa mga ramen. Hindi siya super fatty. Very meaty. Sakto lang yung lambot niya. Parang medyo soy sauce base tapos medyo may tamis ng konti. Sarap. Amoy pa lang kanina nung kinuha namin ang bango na eh. Panalo. Titikman na ni Bianca yung matcha fluffy pancake. Yan, lagyan. Na sikat sa Japan. Pancake, merong red bean on the side. Bitter taste yung matcha. Tapos yung red bean, yung magpapatamis. Sobrang fluffy ng pancake. Ang buttery, and ang fluffy. Yan, jig to jig. Nakakatuwa kasi meron pang mochi. Tapos At merong 2 scoops ng ice cream. Matcha, syempre. At vanilla. Grabe to. Wow. Good for sharing na siya. How is it?
The pork jowl, this is so soft. And the rice goes well with the seaweed. Yum! Panalo, successful ang ating mini merienda food trip. Mini pa yun, ng 5 stall yung pinag-orderan. Nakapag-burger, nakapag-parfait, nakapag-crepe, nakapag-sushi, nakapag-rice bowl, at syempre itong fluffy matcha pancake. Grabe. Dito sa Kyoto Sando Tower na across lang ng Kyoto Station. Maganda talagang base yung area na to kasi pwede na kayo mag-commute to almost anywhere in Kyoto and neighboring cities pagka nandito kayo. So, napaka-convenient, napaka-accessible. Tapos yung hotels dito, hindi rin masyadong kamahalan. So, kung kayo ay naghahanap ng mga hotel, itry nyo gawing base itong Kyoto Station area para naman accessible at maganda. Madali lang yung mga lakaran kapag kayo mag-tour, kapag kayo ay kakain, kapag kayo ay mag-ikot at magsha-shopping dito sa Kyoto. Bumalik na si Bianca dahil gising na yung kambal. Bumalik siya ng pagkain. Ano yung nabili mo, baby? Ano siya, fried rice and chicken gyoza set. So, naka-specify doon na chicken gyoza siya. And this is only for 1,050 yen. Grabe, ang dami ng rice. So, 1,050 nasa yen. 8,000 plus na yung bill natin sa 6 na food stalls dito sa Kyoto Tower Sando. Dami ng rice, tapos masahog. Tapos yung size ng gyoza, very good size. Maganda yung crisp bottom niya. Are you going to eat na? Are you going to eat na? Yeah, time to eat? Eat na ikaw? Yes, Okay, let's eat. Ang peppery, ang white pepper-ish yung fried rice. Pero ang daming sahog. Ang sarap. Yummy? Oh, naman yan. You like it? Oh, grabe. So, masulit na. 1,050. Pero nakalagay pala doon, pang lunch lang siya. Kasi di ba minsan dito gano'n, Oo. kahit sa atin yung mga ibang Japanese restaurants, may specific na price lang for lunch. So, gano'n siya. So, lunch lang. Oo, lunch. Pero okay na. Yung nabili natin, 8,000 plus pesos. 8,000 plus yen pesos. So, mga ano lang yun, baka wala pang 3,000 pesos kung hindi ako nagkakamali, or 3,000 pesos lang siya. 6 na food stalls, tapos okay naman yung serving size and busog naman kami. Tapos ito, mag-usapan na ng twins kasi sobrang hiling na sa fried rice at anything chewy and crispy, which is perfect kasi si gyoza, meaty pa at the same time. Dito sa Kyoto Tower Sando for our merienda. Late merienda na to. So siguro mamaya baka medyo mas late kami mag-lunch. Depende kung magutom kami sa paglalakad dito. Okay. Lunch, dinner pala, no ba? Dinner, okay. Day 5 na, pagoda na. Parang yung mata ko parang singkit na. Okay. Kailangan na niya magpagupit. Kailangan ko magpagupit din ulit. So baka mamaya mabidyohan tayo nagpapagupit. Or pagka nakita niyo ako, bagong gupit na ako, mga kaits. Magandang hapon mga kaits, matapos ang aming medyo napahabang merienda, late lunch. Kasi late na rin kami nag-breakfast, parang brunch na siya. So ito, pagka nangangailangan kayo ng mga pasalubong, punta kayo sa may Kyoto Tower. Sa basement, saka sa first floor, maraming pampasalubong dito. Matcha, chili oil, kung ano-anong mga mochi, pwede nyo makita dito. Tatawid lang kayo ng Kyoto Station. Kyoto Station na yan, mga kaits. Tapos, kung gusto nyo makita yung Kyoto Tower, pwede nyo akyatin itong building na to. Yan. Mahirap makita, nasa ilalim tayo. Pero gets yun na yun. Okay? So ngayon, maglalakad-lakad lang kami at baka maghahanap tayo ng barberya para makapagpagupit. Let's go! Hello mga kids, ito yung street kung saan yung hotel namin. Tapos dito, merong Ala Hotel. Tapos kabilaan, merong convenience store, may mga restaurant. Dito, may parang okonomiyaki place. Tapos ito naman, grill yan. Only grill yan. Ito, so magkabilaan yan, Apa Hotel yan.
papunta na to ng Kyoto Station. Kaya kung magbubook kayo, i-book nyo itong mga hotel na to kung gusto ninyong malapit sa Kyoto Station. Yan, kita na agad yung Kyoto Tower. Tapos along the way, marami kayong makikita ang mga vending machine. Tapos ito, Apa Hotel, Apa Hotel. Lahat yan, no, malapit sa Kyoto Station. Tapos pwede nyong i-book yan sa Klook at pwede nyong gamitin yung code namin, pwede rin sa Agoda. Okay, ano bang masasabi mo sa location na to, Ma'am Shi? Maganda talaga yung location kasi unang-una may malapit na train station. Tapos pangalawa may mga malapit na mall na pwedeng puntahan. So yung train station very convenient na malapit tong area na to kasi pag pagod na kayo after sa tour, madali lang kayo makakabalik sa hotel. Yes. I like that. Like, What do you like? I like. Our hotel? Yeah. Yes. Nice ba? Yeah. Hey, thank you. How about Ate? And as Mom said, it's very near to Kyoto Station, near Konbini. Tapos meron din malapit. Across lang, sa may Kyoto Station din, may duty-free store. So mga pasalubong, mga makeup, mga beauty stuff, mga magnets, mga keychain, pwede ninyong mabili dyan lang across. Diba? Sobrang lapit, sobrang convenient. At ang maganda dito, hindi rin kamahalan yung area na ito. Sa mga nagbabalak mag-hop on, hop off dito sa Kyoto, so sa tabi lang nitong Porta Dining at harap ng Isetan, ngayon meron pa nga silang food trucks dito. Makikita ninyo yung parang home base or parking slot kung saan kayo mag-aabang ng inyong Sky Hop, hop on, hop off. So ito pwede nyo siyang i-book on the spot, pero usually mas mura at mas okay kapag i-book nyo na agad sa Klook. Kaya pwede pa kayong maka-discount gamit yung code namin. Kaya ang ganda ng view dito pa lang, oh, di ba? Tapos lahat yan, iikutan niya yung mga sikat na tourist spots sa Kyoto or pwedeng walking distance from the stop yung tourist spots. Nandito naman kami sa kabilang side ng Kyoto Station na may marami ring hotel. Merong hotel dyan, Hotel Keihan dito, tapos meron ding iba pang hotel dito mga kaits. So kung naghahanap kayo ng hotel na malapit sa Kyoto Station, marami talaga siya. Isa-search nyo lang syempre sa Klook or sa Agoda, tapos makapag-book na kayo kung ano man booking sites yung gusto. Tapos i-Google Maps nyo lang kung gaano siya kalapit din dito sa Kyoto Station para maganda naman yung inyong biyahe dito sa Kyoto. Hi baby, across Kyoto Station, anong meron dito? Ito ay yung tinatawag nilang Avanti, Kyoto Avanti. So siyang mall ulit. Pero yung side na to, hindi siya dun sa pinaka entrance across Kyoto Tower. Iba, medyo likod na to no? Hindi siya central exit or entrance. Pero yun nga, sa Kyoto Station mismo, depende na lang kung anong exit. Meron kayong mall na makikita. Kasi sa tabi nitong Kyoto Avanti, meron pa further down si Aeon Mall naman. Tapos dito, meron din Don Quixote, tapos mga kakainan. So, kung gusto nyo pa mas maraming pampasalubong, pwede kayo dyan. Yes, baby? What do you want to say? Ano po sasabihin? Want to say hi? Say hello from? Nasaan tayo? Kyoto. Japan! Mga ka-8s, tatapusin ko na yung ating day 5. Medyo napasarap ang pagsha-shopping sa Donki. Buti na lang nakapila kami sa tax-free at medyo almost 1,000 yen din yung nabawas sa shinaping namin. Pero yung mga shinaping naman namin, mga ano siya, medyo puro pangmukha, saka pang tiyan. So, makikita ninyo sa reels ni Bianca sa Here Come the Dance. Follow nyo rin yan sa mga adventure. Tapos, pwede nyo rin gamitin yung Klook code niya na The Dance Klook
para naman bumenta-benta rin si Mamshi. Tapos yung mga codes natin na Eats Group at Eats Agoda. So mga ka-Eats, pupunta na kami ngayon ulit sa hotel. At doon na tayo muna magpapahinga kasi bukas or sa next episode kami ay pupunta na ng Osaka. At doon tayo sa Universal City banda magsistay. Maraming salamat sa panonood at see you in our next episode. Bye-bye!